significant budget cut which affected some of our programs including the medical assistance program. Marami po sa ating mga partners, ma'am, including the healthcare providers ang nasasabing they are willing to partner again with OVP if given the chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na marami po ang willing na tumulong at handang maging kaagapay ng OVP sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga Pilipino? Nagpapasalamat kami sa kanila, no, sa ating mga healthcare institutions, sa kanilang partnership sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved communities natin, hindi lang dito sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Matitigil yung medical and burial assistance, pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership sa mga susunod na taon kung magkakaroon tayo ng budget. Last po, ma'am. VP, with our strong partnership with various sectors, ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo in the next coming years, especially katuna sa mga GIDA area, ma'am? Oo. Patuloy pa rin ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung medical and burial assistance at nawala yung feeding program natin, ang Pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Pero lahat ng ibang pang mga budget, lahat ng iba pang mga proyekto kung nakikita nyo, ay tutuloy pa rin sila. In fact, sa aming 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos, no, 1 million. Kung nakikita nyo kanina, approximately nasa 800,000 na tayo. So expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang 1 million trees para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners. At ang usapan na lang namin ay itutuloy pa rin namin yung tree planting beyond sa target namin na 1 milyong puno. Okay. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, VP. Good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay, no, yung budget ng Office of the Vice President dahil nga hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Last follow-up on this topic lang. Ma'am, haharap pa rin po ba kayo sa budget panel given na hindi naman po kayo nang hihingi ng additional funds for next year?
Ang Office of the Vice President, oo. Kayo, ma'am. Personally. Ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung schedule. Wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings, no? So mahirap sumagot kapag hindi natin nakikita kung may conflict yung schedule. But definitely haharap yung Office of the Vice President sa pagsumite ng budget namin at yun. Okay. Next question, Arjun Relator, GMA News. Mine Buntag, VP. Ma'am, with a slim margin, ma'am, with the proposed ninyo na 2026 budget with 2025, meaning po ba na retained lahat yung mga programs and project na ipapatupad next year? At paano po yung nangyari dun sa mga partners natin, dun sa mga slashed or reduced programs with 2025, ma'am? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa Pansarap ay nabigyan na sila ng abiso, no, na wala na budget yung medical and burial assistance at wala na rin yung budget ang Pansarap. So, i-discontinue na namin yung project at yung partnership sa kanila. Follow up. So, expected, ma'am, na for next year, the same projects pa rin yung ipapatupad ng OVP. Wala nang may dadagdag po. Yes, oo. Wala kaming madagdag na projects for 2026. Tutuloy pa rin lahat nung nakita nyo, maliban lang sa Pansarap tsaka sa medical and burial assistance. Thank you, ma'am. Any other questions on this matter? Ma'am, any question? Good morning po, Ma'am VP. Ang question ko po ay may kinalaman po sa case po ni former President Duterte. Any other questions with the institutional topic? None? So, let's move with the next topic. Kat, you have the next topic. Yeah. Ma'am, you earlier mentioned in an interview na you are... Ma'am, para iterate na lang yung comment niyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators, hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against, Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Follow-up question. The Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso
dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Okay. Any more questions regarding the impeachment matter? Sir? BP, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summon? Hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at sila yung magdidesisyon kung ano yung gagawin doon sa summons. Okay. Ma'am, there's a phone-in question here from the Billionaire News Channel. Comment lang po dun, they are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that the PR firm of the son of Yossi Tanco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. And your comment, ma'am. Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no? Ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no? Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news, yes. May TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, na mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami, yung mga kaalyado namin tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin. Galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang i-blame, no, sa akin
ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Kat? Then, do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo. So, ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Ma'am, just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI generated video. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. No more questions on that topic? Okay, we move to the last two topics po. ICC, Kat, or Arjil? Arjil. Ma'am, good morning again, ma'am. Any update, ma'am, with regards dun sa isang state party ng ICC na willing daw mag-adopt kay FPRD na any case mag-grant yung request for interim release? And any update po dun sa request for interim release ng Defense Council? Oo. Yung request for interim release ay nasubmit na ng Defense Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalagay yon sa website ng ICC. Accessible yon sa ating lahat. At makikita natin doon kung ano ang mga pinagbasehan ng request for interim release, ano yung mga justification at explanations ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa interim release. Merong mga redacted portions doon dahil naisip ng defense team na kailangan maging confidential yung ibang impormasyon doon. Pero yun ay available naman sa prosecutors, sa judges, and ang pagkakaalam ko, available din siya doon sa representatives ng mga biktima. Yun lang yung, kung ano yung nalalaman natin lahat sa publiko, yun lang din yung maibigay ko sa inyo na information. Yung iba pa ay kailangan tanungin at sagutin na ni Attorney Nicholas Kaufman. Ma'am, any update dun sa oath-taking ni FPRD? Or any case, ma'am, before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRD? Nakikita niyo pa yung possibility na gano'n, ma'am? June 30? Apo. Wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang sagot kapag tinatanong siya about interim release. Doon sa oath-taking, hindi ko alam kung ano yung discussions niya. Iba din ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa oath-taking niya. Mga Filipino lawyers ang kausap niya at nag-aasikaso ng kanyang oath-taking. Ma'am, you have any idea dun sa non-filing daw po ni FPRRD nung kanyang sauce sa COMELEC? Baka may discussion kayo with the local lawyers niya po. Ang pagkakaalam ko ay kailangan ng oath yun. At hindi sila ata makapag-file kasi walang oath. So ang ginawa ng lawyer ni dating Pangulong Duterte ay nagrepresenta siya para kay dating Pangulong Duterte doon sa COMELEC. Last two questions. Sige, ma'am. VP, good afternoon po. Doon po sa case po ni FPRD, alam mo ba natin, ma'am, kung nag-file na po ng motion to respond ang prosecution with regards po doon sa request po ni
former president po ng interim release? Alam ko po ba, ma'am? Hindi ko po alam, ma'am, Wala pa kung po tayong idea. sumagot na po ang prosecution, no? Pero sigurado po ako malalaman natin yung sagot ng prosecution dahil public po yung filing ng request at sigurado po public din yung sagot ng prosecutors. Follow up po, ano po ang reaction po natin doon po sa request po ni FPRD with regards to the interim release? Ang sa akin lang naman is makakabuti talaga sa kanya yon, ma'am, dahil 80 years old na siya at hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC detention unit dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee na ganun ang edad na medyo hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya, ma'am, dahil 80 years old na siya. So, mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang available na mga nurses and caregivers na mag-assist sa kanya. Last question po, Ma'am BP. Meron ho kasing lumabas na parang statement o balita quoting FPRD na parang hindi siya interesado dun sa taking o yung gagampanan yung kanyang role bilang mayor ng ano. Nag-react po si Attorney Conti, sinabi po niya hindi daw po siya naniniwala na hindi interesado si Pangulong Duterte na umupo bilang, ano po ang masasabi po natin dyan, ma'am, sa comment ni Attorney Conti? Ang Conti, malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung Conti na yan, eh. Hindi ko alam, ma'am, bakit hindi siya naniniwala, pero kasi hanggang ngayon wala pang oath si dating Pangulong Duterte, no? So hindi pa namin alam dito sa Davao City kung mag-oath ba ang pinili namin na mayor ng Davao City. So on that note, yun lang ang pinagbabasehan namin. Sa ngayon, hindi siya uupo kasi wala pa siyang oath. Antayin natin siguro until June 30 kung may oath o wala si dating Pangulong Duterte. Next question, Ms. Ruth. Okay, thank you, sir. VP, nagkausap na ba kayo ni Attorney Guanzon? Kasi parang sa mga post kasi niya, Opo. she's very willing to act as your spokesperson. Yes, oo. Nag-comment na rin ako, no, na nagpapasalamat ako sa pagtulong at suporta ni Attorney Rowena Guanzon. Pero sa ngayon kasi kung napansin niyo, walang spokesperson ang Office of the Vice President o kahit ako man. Kaya hindi ko rin masagot yung tanong about sa spokesperson dahil matagal na kami walang spokesperson at hindi na papag-usapan sa Office of the Vice President ang magkaroon ng spokesperson. Thank you, ma'am. Second po, si Mayor Baste, inappoint siya as president ng PDP Laban. Napag-usapan ba sa family, VP? Hindi. Ngayon ko lang, actually kanina pagbigay sa akin ni JC ng information, doon ko lang nalaman, no, na inappoint siya as acting president ng PDP Laban. At hindi kasi ako member din hanggang ngayon ng PDP Laban, kaya hindi ako makakomment kung ano yung desisyon ng partido with regard to their internal matters. Are you expecting, upon Baste's assumption as acting president ng PDP, are you expecting that she will invite you as part of the PDP? Matagal na ako in-invite, ma'am, sa PDP na nandito pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Last year, July, nung nag-resign ako sa Department of Education, inibita na ako ni dating Pangulong Duterte. At sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko, pero hanggang ngayon, wala pa akong decision, ma'am. Mainly because nakita niyo naman yung nangyari sa akin, ma'am, di ba, no? So, parang ayaw ko nakausap yung mga politiko. Lalong-lalo na pag magkasama kami sa isang grupo. So, wala naman, I have nothing against everyone. In general lang,
sa akin. At mas gusto ko yung ganito ako, yung sinasabi ko lagi na I'm single and ready to mingle in terms of politics. Kesa sa yung nakatali ka sa loob ng isang grupo. So, hanggang ngayon, ma'am, wala pa akong desisyon kung papasok ako ng PDP. Any more? Last question, Kat. Ma'am, take us through the process lang nung pag-select nung third country that will host former President Duterte should the interim release be given. Ano po yung considerations na tinake for you to pick which country? Hindi ko alam eh. Kailangan si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot noong tanong na yan para comprehensive yung sagot niya kung paano umabot na merong request for interim release at merong country na nakausap. Pero ma'am, paano po ba yun? Parang binigyan ng choices yung family or may isang choice lang po? Walang binigay na choices sa family at walang tulong siya galing sa ICC. Lahat ito ay tulong lang galing sa grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, thank you, ma'am. Thank you.